Magandang araw. Ang video tutorial po natin ngayon ay may kinalaman sa preparation at submission ng Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Disclaimer po, ako po ay walang kaugnayan sa ahensya ng COMELEC or any government agency na nangangasiwa sa eleksyon. Ang mapapanood po ninyo na video tutorial ay pawang galing sa aking interpretation. Ito po ay hindi official at maaaring may mali sa aking pagtuturo. Subalit, matitiyak ko po na makakatulong din ang video na ito bilang isa sa inyong mga references. Okay? Let us start. Base sa RA 7166 Section 14, every candidate, both winners or losers, and any treasurer of the political party shall, within 30 days after the date of election, file in duplicate with the Office of the Commission on the full through an itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. Kung ang election na nangyari noong October 30, so ang deadline po ng submission ng SOSE ay November 29, 2023 ng mga natalo or nananalo. Okay? Saan ipapasa po sa office ng COMELEC sa inyong mga city or munisipyo. Sabi pa dyan, no person elected to any public office shall enter upon the duties of his office until he has filed the statement of contributions and expenditure herein required. Kung meron po, kailangan po mag-file ng SOSE at kapag hindi po kayo nakapag-file within the deadline, ay maaari po kayong masampahan ng administratibo na may penalty or fine ng 1,000 pesos to 30,000 pesos. Bukod doon ay hindi kayo paaaring makaupo o kayo nanalo. At kung kayo na may natalo, ay hindi na kayo pwede na makapagtumakbo ulit sa mga susunod na election not unless kayo po ay nakapag-submit ng SOSE na with penalty na kung nalate po kayo. Regardless of the result of the elections or even the candidates or parties concerned did not receive any contribution or make any expenditure, they should still submit their sources reflecting such fact. So, ibig sabihin po, lahat po, kahit na hindi kayo gumastos o hindi kayo naka-receive ng contribution, ay kailangan nyo pa rin magpasa ng SOSE. Another point, campaign expenditure limit for barangay SK election, 3 pesos po per registered if member po kayo ng political party. Kung hindi naman, ang limit po ay 5 pesos for each registered voter within such barangay. So example po, ang maximum amount na to be reported in SOSE na maaari na legal, kung halimbawa ay 6,500 registered voters, i-multiply nyo sa 5 pesos. So therefore, ang maximum na pwede nyong i-report na hindi makakasuhan or hindi magkakaroon ng consequences ay 32,500 only for each candidate. So ngayon, paano ba magpasa or mag-prepare ng statement of contribution expenditure? So maaari po kayo pumunta dito sa website ng COMELEC at may makikita po kayo dyan na pag-download ng mga SOSE forms for barangay SK election ng 2023. So nag-screenshot po ako na makikita nyo doon. Pagdating nyo dito sa site na to, ito po yung mga pang 2023 na SOSE forms. Ito po yung mga downloadable. So pag nakita nyo ito, maaaring malito kagad kayo. Ay, dami naman ito na kailangan pilapan. Pero ay tuturo po natin ngayon kung ano-ano mga dapat pang mga forms ang kailangan para ma-pilapan depende sa inyong senaryo. So dito po makikita nyo na merong SOSE main form. Ito po yung page 1 or form 1, form 2, form 3. Ito po yung main. Yung sa form 1 or page 1, ito po yung mismong BSK form, nasa Excel format. So ito po ay required. Kahit na wala po kayong contribution or expenditure na i-report. Then yung form 2, schedule of election contribution expenditure. So naka-detail po dito yung ano yung mga natanggap niyong contribution, kung meron man, at mga nagastos ninyo. Then form 3,
certification and consent on data privacy. So kailangan nyo po i-download po lahat na ito. Itong Form 3 naman po ay required din, no? At kailangan po i-notarize. Ngayon, may mga connection, no? May mga connection tong main form dito sa mga other forms na nasa baba. For example, dito po sa Schedule of Election Contribution Expenditure, kung kayo po ay nakatanggap ng contribution sa ibang tao or sa ibang mga businesses na required, na allowed ng ating COMELEC, bukod dito sa fill up na to, kailangan yung mag-fill up ng report of contribution. So ito yun, dito, report of contribution. So diyan pinapakita yung lahat ng natanggap ninyo na contribution either by cash or in kind. Okay? Then after, kailangan nyo mag-fill up din ng deed of contribution. So nandito naman po siya, deed of contribution. So ito po ay notarized din po ito. No? Required yan kung meron kayong contribution na natanggap. So, yung iba naman, halimbawa itong SPA, Authority to Submit SOSE, no? Kayo po, sabi sa batas, yung mismong kandidato ang dapat magpasa sa COMELEC. Pero kung sakali na hindi kayo makakapagpasa, pwede naman na yung authorized representative ninyo. So in this case, for example, hindi kayo magpapasa, kundi yung authorized representative, kailangan nyo po i-download ito at ipanauthorize at i-nominate yung authorized representative nyo na magpapasa ng inyong SOSE. Ito namang sumunod, Notice of Public Rally. So ito ay, for example, meron kayong schedule or meron kayong naging schedule ng public rally noong panahon ng campaign. So kailangan nyo po rin itong i-print at lagyan at fill-upan. Kung wala naman, so hindi nyo na ito kailangan fill-upan. Yung Statement of Expenses on Public Rally. So kung ano man nagastos nyo tuwing nung nag-public rally kayo, so kailangan nyo ding fill-upan ito at kailangan kasama rin sa submission. Ngayon, kapag wala naman na kayong public rally, hindi nyo na kailangan i-print it po ito. Then sumunod yung authority to receive contribution. So ngayon, kung kayo po ay naka-receive ng contribution, no, at hindi kayo mismo ang naka-receive dahil meron kayong nilaan na parang campaign manager or representative. So yung representative na nominate ninyo na para authorized na mag-receive ng contribution ay kailangan nyo mag-fill up nito kung meron man na representative kayo. At ito po ay naka-notarize. Then yung report of contributions, kung meron po kayo na mga contributions, so kailangan nyo fill upan po yan. Gaya na binanggit ko kanina, dito sa form number 2, may kalakip yan ng report of contribution. So same manner with the deed of contribution, kung may naka-receive din po kayo, kasama po yan na ipiprint at i-fill upan, no? Kapag naka-receive po kayo ng contribution. Ano naman po itong authority to incur expenditure? So, kung meron po kayong representative, for example, yung mga campaign manager nga, na in-authorize nyo na sila'y gumastos para sa inyo ng mga campaign expenses. So, yung na-nominate ninyo na authorized na pwedeng gumastos para sa campaign ninyo, so kailangan nyo pong papilapan ito at ino-notarize din. Yan kung meron po kayo authorized representative para sa mga gumastos ng mga campaign expenditure. Sumunod, yung report of contractor and business firms. Dito ay ang mga business firm ay kailangan na mag-fill up nito, no? May kaugnayan doon sa kanilang pagbebenta ng goods or services na may kinalaman sa eleksyon. Dito, tatalakayin pa natin dito mamaya kung paano pinipilapan. At meron din akong question dito. So, maaaring mag-comment na lang kung paano. Dahil pagdating dito ay hindi ako sigurado. Dahil later, sasabihin ko yung scenario na nangyari yung sa BIR at ng COMELEC. Later, di-discuss ko yan. Then we have the summary of report of advertising contracts by media. So kung halimbawa naman, nag-announce kayo or nag-campaign through media by radio or television, yung ginastos nyo po dito ay kailangan nyo magpilapan. So sa tingin ko naman sa barangay and SK election wala naman siguro nagparadyo pa, nagpalagay ng sa mga dyaryo or sa TV, no?
Lahat na may bayarin. Sa social media, pwede naman, libre naman yun. So hindi nyo na kailangan na mag-fill up dito. So isa-isayin po natin para sigurado. Yung iba kasi mga tutorial sa YouTube or wala pa ako nakikita sa YouTube na tutorial, paano mag-fill up ng form. Kung meron man, lumang form yung nagamit na detalye, paano mag-fill up yan. So ngayon, ito po mismo ng mga forms ng 2023 ang siya nating tatalakayin, paano mag-fill up. So unahin natin itong Barangay SK form or Form 1. Yan. So nag-fill up na po ako dito ng example. So ito po yung downloaded na template, official, coming from the COMELEC. So yung una, yung personal information ng candidate. So madali lang po ito. Pangalan lang ng mga kandidato, kung anong elective position niya na ginawa. So barangay councilor, barangay punong barangay, or chairman, SK chairman, or yung SK councilor. So constituency of the elective position. So anong barangay yan? For example lang to. City, then province, then yung region. Part 2. Sa Part 2, total election contribution expenditure. Sa Part 2A, ito po yung contribution received. So ibig sabihin ng contribution received, gumamit kayo ng in-kind or cash, pero hindi nyo personal na pera. Ito ay galing sa contribution. Contribution either from your relatives, friends, or business owners. No? Dahil gusto nila supportahan na inyong kandidato. So kayo, kung nag-receive po kayo ng cash contribution galing sa mga other sources, aside from your personal pocket, dito po yan papasok. So for example, in my case, is 5,000. Okay? So in-kind contribution received from other sources is wala. Wala po tayong example dito. Kung sakali man kayo meron na receive na in-kind. So ano po ba ibig sabihin ng in-kind? For example, sila na yung nag-imprenta, kung flyers, no? Sila na, yung friends nyo or relatives, nag-imprenta ng flyers or tarpaulin at yung mismong product na, yung tarpaulin na flyers, ang binigay sa inyo. So, yun po yung in-kind. Tapos yung in-cash naman, binigay sa inyo cash. O bahala ka nang gumastos dyan kung ano man yung gusto mong gamitin, anong gagasusin sa kampanya. So, yun po yung cash. Sabi natin dito, kapag naglagay ka ng amount, kailangan mong mag-report ng contribution, report of contribution, saka yung deed of contribution. So, doon sa form ng downloadable forms ng COMELEC, so kailangan yung mga pilapan din po nito. No? Huwag niyong kalimutan po yan kapag naglagay kayo ng mga amount dito sa taas. Okay. Pangalawa, to be expenditure. Itong mga expenditure naman ito, sabi dyan, in summarized form to, no? In totality na to. So, expenditures paid out of personal funds. So ito yung mga o yung mga expenses mo na galing sa inyong bulsa, personal. So for example, in our case is 10,000. Okay? Contribution paid out of cash contribution. So nilagay ko dito 5,000. So supposedly, dito ko lalagay yan. 5,000. Then expenditure incurred using contribution, wala. So limbawa, di ba nabigyan ako kunwari ng contribution na 5,000. So yung 5,000 na yan, ay binili ko ng mga expenditure, kung ano man, out of the cash contribution. So therefore, dito dapat nakalagay yan. Ngayon kung in-kind naman, dito naman sa pangatlo. So 15,000 po yung total na expenditures required, na incurred. So ngayon, i-check mo ngayon, no? Dapat may limit yan para hindi tayo ma-void or makasuhan. Dahil marami nangyayari na po sa mga politiko na nag-o-over, no? Nag-o-over yung kanilang gastos sa kanilang kumpanya na kung saan naapektuhan yung judgment ng mga voters at sila ang nanalo. So para maiwasan po yun, dapat pare-parehas na may limit lang po ang kailangan gastusin. Gaya ng binanggit ko noong unang video kanina, ay ang maximum na gastos ito kung hindi ka member ng political party ay 5 pesos. Ano po? So 5 pesos. So i-multiply mo yan doon sa number of voters. Yung registered voters. Number of registered voters. RB na lang. So number of registered voters. So tingnan nyo kung anong number of registered voters ng barangay ninyo. So in our example kanina, 6,500 yung voters.
So therefore, equals 5 multiplied by 6.5 is 32,500. May iba, ang interpretation dito, saan ba minumultiply yung 5 pesos? Yung ibang interpretation dyan, doon lang sa mga number ng bumoto. No? Pero sa batas, ang sabi diyan kasi, is based on the registered voters. So gaya ng sinabi natin sa RA 7166, Section 14, na andon, na ito ay base doon sa registered voters. Kasi hindi naman lahat ng registered voters ay bumoboto, no? Yung iba, hindi naman bumoboto, nagparehistro lang sila. So, ang binabase nila doon sa number of voted, na yung mga talagang bumoto doon sa panahon ng eleksyon. So, sa tingin ko naman, wala namang mali din yun kasi nagiging conservative lang lalo na para talagang hindi lumampas. Ngayon, if that in the case na nag-iingat talaga kayo, pwede naman po yun, no, na doon na mismo doon sa number of talagang actual voted, no, na nangyari. So, pero sabi sa batas is number of voters registered. So ngayon, 32,500. So this is wala pa sa limit yung 15,000. To be safe, 15,000 na nakalagay dito. So ayos na ayos ang voto. Ngayon, kung sakali, halimbawa, ang bumoto dito ay 6,500. Kung ang bumoto lang ay 4,000. So to be safe, siguro, suggestion ko na rin, para wala nang para hindi na magkaroon ng argumento. So kahit sa number of doon sa mismong actual voters na lang kayo tumingin para safe. So in this case naman 20,000. So still wala pa rin sa limit yung ginastos ng aking example dito sa 15,000. So part 3, summary of report of lawful expenditure. So ito po yung mga lawful expenditure A to letter H, same manner with the I, J, K. So hanapin niyo lang po dito kung anong klaseng expenditure, no, na ito yung inaalaw ng batas regarding sa campaign expenditure. So halimbawa, letter A, travel expense of candidate and campaign personnel during the campaign, incidental personal expenses. So pwede po kayo maglagay dyan. Pero magbibigay ako ng mga example dito para madali lang i-justify. So ang example ko kasi dito, unahin ba natin ito, letter B. Compensation ng campaigners, okay, messengers, employed. So pwede rin naman yan. Kailangan kapag mga compensation, kailangan nyo mag-attach dito ng payroll. No? Payroll ng listing ng kanilang listing ng mga tao na kanilang clerk, naging clerk, stenographers, messenger, na in-employ during campaign. Then magkano yung amount na na-receive nila, then magkano yung and then yung signature sa katunayan na na-receive nila yung pera. Okay? Pero kapag dyan naglagay ka ng amount dyan, malamang lalampas ka sa limit. So ingat-ingat lang po tayo dito. Yung telephone, mobile phone usage fees, prepaid phone load, internet access, freight and courier charges, kung meron man, ilagay niyo po. Pero ito ay supported by valid receipts, no? Sakasakali. Letter D, stationery, printing, and distribution of printed materials relative to candidacy. So kalimitan ito na may nakikita na gastos. Okay. So naglagay ako example dito, 10,000. Ano po yung 10,000 ito? Example ko to, ito ay tarpaulin. Ito ay ginamit out of the personal money. So ito yun, yung amount na yan. So nag-contribute siya sa sarili niya, 10,000, at yung 10,000 na yon ay pinambili niya sa pang-tarpaulin, pinambayad doon sa printing ng tarpaulin. Employment of watchers and the poll. So ito, mag-ingat po tayo dito. So natural, may makikita tayo mga watchers. So ang ano ko naman kasi is barangay councilor lang. So kalimitan, hindi naman niya nag-employ ng watcher. Kung meron siyang kagipat na team, usually yung leader, yung chairman, sakasakali. So dito, employment of watchers of the poll. So ingat lang po dito, marami. So ang kakaibat na supporting document dito, yung payroll din, list of the watchers, and then how many yung magkano yung binayad, then yung signature na receive nila. Okay, so ayun po ang kanilang attachment. Dito naman sa letter D, balik tayo dito. Ang attachment nito ay dapat may official receipt ng galing doon sa printing company. Okay? OR. Kasi later, magawa natin doon sa form number 2, nilalagay po yung details ng pati mga official receipts.
Letter F, rent, maintenance, and furnishing company headquarters. So kung meron man po, malagay niyo dyan. Political meetings and rallies, yung sound system, lights and decoration, kung meron man po dito. So may example, ang kailangan dito is yung resibo, no, ng gastos. Yan eh kung personal money mo, ngayon kapag dinonate naman, kailangan mong resibuhan din yun. Later, ito yung issue kasi. Ito yung issue. Kung matatandaan nyo, meron po akong video tutorial dito na una, ni-required ng BIR na lahat ng mga election, lahat ng mga candidate for election ay kailangan nilang mag-register sa BIR. Kailangan nila mag-register sa BIR at kumuha at magpa-imprenta ng resibo nila. But then, naglabas ang issue, naglabas ang memorandum ang COMELEC. Ang sinabi nila doon, hindi naman required, no, yung mga political candidates na mag-register sa BIR. So nagkaroon ng issue dito and then therefore, yung mga iba ng mga politiko, candidates, hindi na sila nagpa-register sa BIR. Yung iba naman nagpa-register. So lumambot naman din ang BIR. Ang ginawa nila dito, as a personal pong experience namin as a accounting firm, may mga nagpa-assist sa amin na magpa-register sila sa BIR. So pagdating namin sa BIR, noong una, mahigpit pa. So, kailangan nila mag-fill up ng mga registration form ng 1901. But then after, lumabas yung COMELEC. So, yung memorandum ng COMELEC, so lumambot itong BIR. No, I'm sorry to tell, ganoon talaga nangyari. Hindi na nila, ginawa nilang optional na. So, instead na 1901, 1904 yung pinapila pa nila. Parang, para lang ma-check ng BIR na talagang may TIN yung mga nakandidato. And then, yung kumukuha kami ng mga resibo nila, no, kahit temporary receipts, hindi na nila pinapakuha. Eh, ang sabi, iba pa nga nagsabi na, sige sa ano na lang, kapag nanalo na lang, saka na lang kumuha kung kailangan. So, medyo lumambot na dito. And therefore, yung mga ibang political candidates, tinamad na rin. No, na sige, wag na lang kumuha. So ngayon, mamaya, sa pagka-fill up tayo ng mga schedule ng expenditure, at yung contribution, paano mo, yung kandidato kasi kapag naka-receive ng cash or in-kind, kailangan nila mag-issue ng resibo nila, ng kandidato mismo, which is coming from the BIR because of the registration nila sa TI ng BIR. Eh ngayon, yung iba na hindi nag-register sa BIR, paano ngayon yan? Di wala silang resibo. So sa tingin ko dito, in my opinion only, hindi magiging mahigpit yung COMELEC pagdating dito. Not unless kung magiging mahigpit man, so kailangan talaga pumunta na sa BIR at kumuha ng temporary receipt or magpa-register sa BIR at para mapilapan lang itong statement of comprehensive income. Ito yung nakikita kong problema. So far, wala pa naman po tayong experience na nagpasa na ng SOSE tapos chinek mabuti yung OR ng galing sa kandidato. Iba po kasi yung OR na galing sa supplier, required talaga yun. So yung required na yung naka-receive ka, yung kandidato naka-receive ng cash. So therefore, kailangan mong resibuhan yun. No? Halimbawa, 5,000. So ako, since na nag-register ako sa BIR, may binigyan ako ng resibo din, authority, na mag-issue ng resibo at yung resibo na yan ay valid galing sa BIR. So issuean ko yung binigay sa akin 5,000. So 5,000 pesos, yan, ibigay ko sa iyo. So ngayon, since na hindi na-register sa BIR, hindi na sabi ng COMELEC, hindi naman required. O ano mangyayari? Wala silang resibo ngayon na gagawin, na i-issue doon sa nag-contribute. O yun ang aking kanina sinasabi ko, dilema. But then, this is only my opinion, guys. No? Kung ano bang mga nangyari sa inyong mga lugar, nakadepende po sa sitwasyon niyo dyan sa mga lugar ninyo. Pero in my case, in my opinion, sa tingin ko, hindi magiging mahigpit ang COMELEC dito kapag hindi ka pa nakapag-issue ng resibo since na sila mismo ay nagsabi na hindi required, no? Doon sa pagre-register ng BIR. So mamaya makikita niyo yan, explain ko ulit yan kapag nandun na tayo doon sa another form. The newspaper, radio, ito naman po yung mga advertisement.
So in this case, kailangan mo mag-fill up ng form na doon sa contract ng advertisement, no? Saka sakali, which pinakita ko kanina. Then total 10,000. So ito po yung mga expenditure niya, no? A to KA. Then yung letter B, expenditure incurred, same lang din to, no? Letter I, employment of council. So kung meron ka mga empleyado. So payroll din ito, yung list ng tao, then magkano amount, then the signature nila. Copying and classifying list of voters, investigating, challenging the right to vote of parts of persons registered in the list. So kung gusto mo may reklamo ka, china-challenge mo, teka rin, dapat ito, wala na, patay na to. Nasa list mo pa rin. So yung gastos mo dyan, pwede mo ilagay dyan. Letter K, printing of sample ballots in such color, size, and maximized number as may be authorized by the commissioner. So nilagay ko dito, for example, is yung flyers. At itong flyers na to is coming from the cash contribution. So ginawa ko dito, for example, yung natanggap kong 5,000, yung natanggap ng kandidato ng 5,000, ay binambayad niya doon sa flyers. So cash contribution. At ito yung ginamit niya, 5,000. So we are done with this form number 1. Yung form number 2 naman. Or, teka, sige, puntahan mo natin form number 2. Later, balikan natin itong mga system contribution. Balikan natin yung mga report of contribution sa candidate contribution. So puntahan muna natin po yung form number 2. Okay, form number 2. Yan. Schedule of contribution receipt. Okay. So naka-receive ka ng contribution. So ito ay schedule of election contribution expenditure. So bale, ang date, anong mga date po ang kailangan natin ilagay dito? Tangi lamang yung date ng campaign period. So ang campaign period ay October 19 hanggang October 28. Okay. At yung expenses mo nung panahong election mismo, yung October 30. So yun po yung mga dates ang tangi lang po ilalagay nyo dito, no? October 19 hanggang October 28, then October 30. Yung 29 wala. Okay. So in example, since ito ay contribution, nakareceive tayo ng contribution, so nagbigay ng contribution no October 19, the first day of the campaign, ang resibo na ginamit, kunwari, ito na, receipt number. So kaninong resibo ito? Ito ay resibo ng kandidato. So mapapatunayan ko po ito pagdating sa form number receipt of contribution. Hanapin po natin receipt of contribution. Yan. Ito po. Sa receipt of contribution o yung receipt of report of contributors, no? So dito ito yung may kinalaman kanina sinabi ko kanina. Balikan natin. Sa form number 1. Form number 1. Di po ba sinabi natin kanina na merong cash contribution dito, 5,000. So kailangan mong magawa ng report of contribution. Okay, again, kailangan po ba, sir, kailangan po ba na lagay ng amount dito? Kung wala ka namang na-receive na contribution, di zero lang yan. No, kung lahat na gastos mo ay personal money, so dito lang dito na papasok. Ngayon, kung meron ka na-receive na cash contribution, so lalagyan mo ito. Okay, so in my case, meron kunwari na cash contribution. So therefore, kailangan ko mag-fill up ng report of contribution. So pumunta tayo sa form number 2, nakalagay lang doon receipt. So kailangan natin patunayan na yung receipt na yun, kanino ba galing yung receipt na yun? Receipt ba galing sa kandidato o receipt galing sa mismo nag-contribute? Obviously, yung receipt na galing sa nag-contribute ay nag-contribute sa nag-candidate. So makikita nyo dito. Sa report of contributions, yung contributor mismo. So for example, ito yung name of the contributor. So lalagay mo dyan. So no October 19, yan. Then ang kanyang kandidato na binigyan ay si Jose Pipito Manalo, which is the subject of this associate. Then amount na binigay niya ay 5,000. Ngayon, tanong dito. Anong resibo ngayon ang ilalagay mo? Receipt issued by the candidate. Ayun. So sabi, resibo daw na issued by the candidate. Ito na ang problema. Sabi ng COMELEC, hindi required na
mag-register yung mga politiko. Oo, kapag wala ka marireceive na contribution, ito problema kung meron kang receive na contribution. So since na sila, hindi malinaw ang guidance dyan. So sa tingin ko lang po, no, hindi magiging mahigpit dito yung COMELEC kung blanco lang yan. Kasi wala naman silang resibo i-issue, paano yun? Not unless po, no, sabi ng COMELEC, sige, kailangan po itong number na to. Anong gagawin? Di kailangan mo ma-register sa BIR. Hindi pa huli ang lahat. Kaya ang gawin mo, magpasa ka ng SOSI mas maaga pa sa 29. Para kung may problema man, at least magagawa ng paraan. Kaagad. Ngayon, kung halimbawa sa inyong jurisdiction, di-require, teka, kailangan na po ng resibo nyo. O kailangan nyo magpa-register doon sa BIR, gagamit ka Form 1904 and then bumili ka ng temporary receipts na galing sa BIR. And then yung mag-issue ka ngayon. Then once tapos yan, kailangan mong surrender yan sa BIR, kailangan para ma-close na yung registration mo kung sakasakali. Yun po yung ating dilema. Ito rin. Ito po ay cash contribution, no? Ganun din, no? Kailangan issuean din ng resibo ng kandidato yung mga nare-receive niya na in kind. So, example naman natin po kasi ay hindi cash contribution. So, halimbawa lang po na meron siyang na-receive din yung kandidato na in kind contribution. So, lalagay niya po dito kung anong na-receive, kung anong date niya na-receive. So, tapos yung receipt, mag-i-issue si kandidato ng resibo, no, doon sa contributor. The description, name of candidate, then equivalent fair market value. Ayan. Yan po yung aking disclaimer din. No? So, hindi ko po alam kung anong mangyayari po dito. So sabi ko na, opinion ko, since na sila mismo naglabas ng memorandum na hindi required. So blanco is okay for me. Okay? Pero if they required, you need to go to the BIR and registered and buy a receipt. Okay? O balikan po natin form number 2. Kaya tayo napapunta doon is because of this one, receipt number. Nilagay ko lang to 574 pero actually dapat yan wala. Okay? So receipt number coming from the candidate, then yung pangalan ng contributor, then yung cash, para kung gusto nyo in kind, i-type nyo lang in kind. Then declare nyo yung fair market value dito. Then yung schedule of expenditure. Ito naman. So, halimbawa, dating card, naka-receive ka ng, di ba, ng cash, 5. Tapos may personal money personal money ka pa out of your pocket expenses or out of your pocket na 10. So, 15,000. So, since na money yun, bumili ka ngayon ng mga tarpaulin sa flyers. So, ngayon, syempre, mag-i-issue ngayon si business contractor, si business firm. Kung wala si L2R to, L2R Enterprises. Bumili ka dyan ng tarpaulin. So, nag-issue si tarpaulin, si L2R pala, ng resibo para sa tarpaulin under 547. Then yung description, printing of tarpaulin, anong klase ng type ng lawful expenditure, A to K. So letter D, that is the printing of tarpaulin. Yung D, ano ba yung D? Dito po yun, no? Letter D, stationary printing and distribution of printed materials relative to candidacy, which is in my particular, that is a tarpaulin, okay, out of the personal money. Then again, what is ano pa? Form number 2. Then no, October 19, nagpa-imprenta rin tayo ng flyers. So nag-issue rin si L2R ng 548 na resibo. Ito naman. Then ito ay printing of flyers, which coming from letter K na expenditure. So ito yung K. Printing of sample ballots. In our particular example, yung flyers. And that is worth 5,000. And then supposedly, supported by receipt. Ito yung 547, 548. So kailangan nyo pong i-attach yan, no, sa statement of comprehensive statement of contribution expenditures nyo. So kasama po sa attachment po itong resibo na to sa pagpasa. Okay? So worth 10 and 5. So we are tallied, no? Reconcile tayo. Schedule of unpaid obligation. So meron ka ba bang gastos na hindi nabayaran? Kung meron man po, dito nyo po ilalagay yan. So in this case, para lang napapadali ang buhay natin, wala na, bayad na lahat, 0 yan. Okay, 0. Okay, so ganun na po ang form number 2. Sunod naman ay form number 3.
Yan. Yung form number 3, ang pinakamadali sa lahat. Kasi pipilapan mo lang to. Certification and consent of data privacy. Pipirma na ng kandidato to, signature over printed name at kung kailan napirmahan, then ipanauthorize nyo. Okay. Sabi sa batas, pwede namang kung wala pong mapapanotaryuhan doon sa lugar ninyo, pwede po yung administer oath. So yung administrator doon na nakatalaga doon sa COMELEC, pwede po kayo manumpa doon na tama lahat ng mga information nyo ay tama at kompleto. Okay? Yun po ang sabi doon sa COMELEC din, sa kanilang batas. Kung wala pong mapapanotaryuhan, walang lugar sa lugar nyo, walang papanotaryuhan, so pwede po doon mismo sa office mag-oath na lang at pipirma yung nag-administer ng oath na ito. Okay? Pero kung wala namang, kung gusto nyo na walang hassle, panotaryo nyo na lang. Maghahanap pa kayo ng kung sino doon. Baka wala silang nakatalaga doon na pwede mag-administer ng oath. So, tapos na po tayo sa main forms ng SOSE. Form 1, 2, 3. So ngayon, yung mga susunod po is supporting documents po, no? So yung authority to submit SOSE, kapag representative, piprint niya yan. At papanotaryo. Kung hindi po kayo ang magsasubmit, yung ano na lang, yung representative. Kung kayo na mismo, hindi nyo na kailangan po na gawin ito. Okay? You notice sa public rally, kung meron man kayo, pero para padaliin nyo na yung buhay nyo, huwag nyo na tutong ilagay. Huwag na kayo huwag na yung gumastos dito sa public rally na to. Dahil gagawa rin kayo statement of expenses on public rally. Then yung authority to receive contribution. Okay, kapag naman yung meron kayong representative, kayong campaign manager nyo, ang gusto nakaka-receive ng mga contributions niyo, so i-nominate nyo yan, then panotaryohan din. Then yung report of contribution, so ito na, naputo lang tayo kanina dito, balikan natin yan. Report of contribution. Ito na nga, so yung pangalan ng contributor, no, pwede po ito nakalagay dyan for individual contributor. So, person to, for example, kunwari is a friend, so yan, yung number niya, email address, then yung address niya ilalagay. Then, ito nga, is it cash or in kind? Or pwede rin both, no? Pwedeng cash contribution na ginawa niya or in kind contribution. So, lagyan nyo na yung detail. Again, dito tayo magkakatalo. Dito sa receipt number, kung hindi na-register yung political candidate sa BIR at nagkaroon ng valid receipt. Ito yung scenario natin. Okay? Since nasabi nila, hindi naman required, sabi mismo ng COMELEC, hindi required. Okay, sige. Eto na, edi pagdating dito, ewan ko lang kung i-required to. Okay, so there is a conflict na. No? So gumagawa sila ng mga forms na SOSE, which I don't know, contradicting. Pero ang isip kasi siguro ng COMELEC is they will not receive a contribution. Paano kapag naka-receive sila contribution? They need to issue receipts. Okay? And as per BIR, syempre, that is a income to the candidate. No? Kailangan report yan. At ang importante kasi dito, kailangan mag-withheld. Lalo na sa mga expenditure. Kailangan nila mag-withheld para merong kita ang gobyerno. At yun ang batas. Okay? Sakasakali. So, there's a conflict there. Hayain na natin sila. Kung anong resolution nila dyan. So, next. So, in my suggestion, just put it blank. If yung political candidate ay walang resibo. Resibo nito para doon sa mismo sa campaign lang. Baka resibo ng business niya, kung may business siya, hindi yun. Resibo mismo noong during campaign na inisyo sa kanya ng BIR. Particularly, ang purpose ay for the campaign expense at contribution. Okay? Campaign contribution, I mean. So next. Deed of contribution, okay na. Deed of contribution. So tingnan natin, deed of contribution. Deed of contribution, deed of contribution, deed of contribution. Yan. Annex A, if only meron kayong na-receive na contribution. So kung wala naman po, so hindi nyo na kailangan mag-print nito. So kapag may na-receive po kayo, cash or in kind,
So kailangan magkaroon kayo ng deed of contribution. So huwag kayo mag-alala, yung mga nag-contribute, sabi naman sa batas, hindi ito mapapasa as a donor's tax, no? Gift tax. Hindi ito sa kasali. Exemption to doon sa donor's tax kapag ikaw yung donor. So nakalagay dyan, ito nga, yung contributor, then yung candidate, then ano yung details, cash or in kind na pwedeng ilagay dito. Then yung magkano amount, 5,000. Then papanotaryo po ito. Then there is an acceptance coming from the candidate para maging complete yung donation kasi. They should have an acceptance coming to the acceptance of the candidate or the donee. Then pirma, then another notaryo. Puro notaryo tayo dito. No? At kung wala pong notary office sa inyong lugar, sabi dyan, pwede yun naman mag-administer na po. Administer. To administer. Okay. So next. Malapit na tayo matapos. Ilan na lang po ito. So dito contribution, we're okay na with that. Authority to incur expenses. So kapag may representative po kayo, so i-nominate nyo dito. So hindi na ako gawin example dito kasi masyado pang gusto mong, huwag nyo nang gawing komplikado ang buhay natin. Kung wala ka naman talaga dinala ng camping manager, siya i-authorize mo na mag-receive ng or gumastos pala, ng yung mga pondo. Kung meron man, kailangan yung pilapan po, authority to incur expenditure, and that should be authorized also. Then yung report of contractor and business permit, meron din akong concern dito. Report of contractor and business permit, hanapin natin. Na-download ko na po kasi lahat yun. Report of contract, and dito na po sa aking download folder. Report of contractor and business permit. Yan. Ito po ang hindi ko sigurado. I-review ko lang po ng normal. Yan. So, name of contractor business. In our case, yung L2R Enterprises. Isa lang naman. Ang hindi ko sigurado dito is sino ba magpipill up nito? Yung candidate ba or yung mismong contractor or yung business firm? Kasi nakalagay dito part B, so madali lang naman itong information, no? Yung mismo contractor or yung business firm, yung pinagbilihan ng mga company expenses prior start for example. Then we have a list of election-related business transaction. Ito, ayan. So malamang ang magpipill up nito ay yung business firm. Bakit po nasabi? Name of candidate, kung nga si Jose Pepito Manalo, ewan ko lang kung per candidate to. Hindi wala po kasing maliwanag dito eh. Halimbawa kasi, ang pwedeng interpretation dito, name of candidate, siyempre ito business firm. Halimbawa, nagpiprenta ng mga tarpaulin. So hindi lang naman si Jose Pepito Manalo magpapa-imprenta sa kanya. Magpapa-imprenta rin yung iba. Si A, si B, si C, si D, si E, si F. Yung mga iba pa mga empleyado. Ang tanong, lahat ba ito po, kung may nakakalam po dito, pwede po mag-comment sa aking video. Nawala na tuloy. Ito po ba ay, ano ba yan? Sorry po. Nawala. Yan. Name of candidate, di naman sinabi name. Ito rin nag-iisip ako eh. Name of candidate, ito ba ay lahat ng kandidato na name? Wala. May napipindot po ako. Name of candidate, siguro, pwedeng interpretasyon dito, isa lang. Puro lahat siya. Si Jose Pepito Manalo lang. Not unless sinabi dito names. Name or slash S, name of candidate. So pwede ito listing ng candidate. If that will be the case, yung listing pala to, si Jose Pepito Manalo, then si A, si B, si Juan de la Cruz, something like that. So therefore, ang kailangan mag-fill up nito ay si business firm. Ngayon, kung sakali man na ito ay part ng kasose ng isang kandidato, so ang interpretation ko naman dito is name of candidate. Si Jose Pepito Manalo lang. So date of transaction, yung kanina ginawa natin, November 19, 2023.
Then si Jose Pepito Manalo uli kasi nag-issue ako ng 2 resibo dito. November 15. Si isang 547 sa isang 548. Ito po ay tarpaulin. Ito po yung nasa form number 2. Ito po yung flyers. Amount, ito yung 10,000. Then ito yung 5,000. So, yun po. So, particularly kayo sa Pepito Manalo lang. And then, consent, signature over period name, then i-authorize them. Then, magiging form part ito, papapirmahan nyo po doon sa L2R. No? Si L2R to, no? L2R Enterprise. Then, yung contact number. Then, papipirmahin nyo po ito. Then, kasama sa attachment ng SOSE. No? Ngayon, ano po ang interpretation ko dito? So, kayo nasabi ko nga sa inyo, 2 interpretation ko. Kung ang ito ay particular lang sa kandidato na iisa, so magpipilap tayo every time, magpipilap tayo nito every time sa mga expense sa mga company. Halimbawa, hindi lang si L2R, meron pa ibang company. So sa bawat resibo o sa bawat gastos natin sa mga businesses, kailangan natin gumawa nito at attachment. No? Or ang other interpretation is yung business contractor mismo, mismo ang nagagawa ito at sila magpapasa na sa COMELEC. So ito po, nalalabuan na ako dito sa part na to. So sa akin, para safe lang, ikaw na mag-fill up at isa yung contractor lang, business for example, itong L2R lang. So since na lahat ng gastos ko ay doon sa L2R lang binili, so madali lang gawin to. Gaya ng ginawa ko ngayon, then papirmahin ko lang sa kanya, then panotaryo ko lang, then form part of the SOSE. Okay? So, wait. Okay, sagit lang po. Yeah. So, yun po. List of election-related business transactions, so 10-5, so therefore, yun ka po. So my recommendation will be, yun na nga, you try to fill up this one, then yung, kung marami kayong mga naging supplier, so bawat supplier, meron pong ganitong report of contractor. Ngayon, kung iisa lang naman, so mas simple, doon lahat kayo gumastos sa limbawa, so isang form lang po nito. Alright? Next is summary of report of other advertising contracts by media. So kung wala naman po tayo ito, so wala na. Okay? So yun po. So ngayon, paano ba ipapasa to? Base sa pagkakatanda ko is kailangan din meron kang soft copy, then ipiprint po in duplicate. So kung hihingi in duplicate form, hihingi kailangan ipasa duplicate sa COMELEC. Ngayon, kung ang hihingi ang notaryo, so supposedly hihingi rin ng copy yan. So 3 copies, no? Kailangan i-print ng 3 copies. Ewan ko, parang size A4 yata itong mga to. So 3 copies, kasi yung isa, pag notarya mo, hihingi yung notaryo, isang copy. Then you have now 2 copies na receiving nyo sa COMELEC at yung isa naman kukunin ng COMELEC. At then after, pagkakaintindi ko is bibigyan ka ng clearance form na you have already submitted the necessary SOSE documents after they have initially inspect your documents. Yun. So now, if you have any question, I'm willing to answer. Just try to write in our comment, or if you have a clarification or some answers to my inquiries, you're welcome also to write your comment on this YouTube video. No? Ilalagay natin sa YouTube. Okay, for now, thank you very much and thank you for your time to watch my video tutorial. Thank you very much. Bye-bye.